Kung pinapanood mo to, malamang sa malamang nakapanood ka na rin ng video about the Poco X7 Pro. Grabe na naman yung hype sa phone na yon na para sa akin, legit naman. Talagang sulit yon kahit na may mga cons. Yun nga lang, dahil din sa masyadong pasabog yun, hindi nagaanong napansin itong X7. Pero dapat ba talagang pansinin? Pag-usapan natin after nitong sponsor natin ngayon, Converge. Last time na pag-usapan natin na Converge ang fastest internet in the Philippines according to Ookla. Nakita rin natin yung magagandang pricing nila sa bawat plans, and this time, nag-offer sila ng mas tipid pang bundle in partnership with Netflix. Actually, magandang move to from Converge kasi marami na rin sa atin ang meron or may gusto ng Netflix subscription. Meron silang plan 1798 na may 300 Mbps plus 25 Mbps speed boost na may kabundle na basic subscription sa Netflix. Now, kung pampamilyang plan naman yung gusto mo, marami kayong gagamit at gusto mo ng 4K streaming, pwede rin yung plan 2298 nila na may 300 Mbps na speed din, pero this time may speed boost na plus 200 Mbps pa. Tapos, Netflix Premium naman yung kabundle nito, so pwedeng 4 na devices yung gagamit ng sabay-sabay in 4K resolution. Lahat ng plans may libreng Converge Experience Box and Wi-Fi 6 modem na rin. Full access din yan sa Netflix library. Wala naman silang binago at ilan sa mga marerecommend kong shows dito ang Big Bang Theory, Prison Break, Stranger Things, Suits, Breaking Bad, Lucifer, Brooklyn 99. Ang daming magaganda, lalo na kung first time mong magsusubscribe. Also, unified billing na rin kapag ganito. So, isang bayaran na lang tayo para sa Netflix and internet plan. Maglalagay na lang din ako ng link sa description kung sakaling interesado kayo, at maraming salamat sa Converge sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so sa build and design, wala akong marereklamo dahil ang premium talaga ng itsura nito para sa presyo. Sure, mostly plastic materials tayo, syempre, pero meron niyang IP68 water and dust resistance. So again, protektado kahit malubog sa tubig. Naka-Gorilla Glass Victus 2 protection sa display at isa sa magagandang glass protections yan ng Corning. Tsaka ang ganda rin itong vegan leather finish nitong kulay yellow. May gold accents din dito sa camera module. Yun nga lang, hindi ko gaanong nagustuhan itong malaking logo ng Poco. Mas maganda sana para sa akin kung medyo maliit lang. In terms of comfort, hindi naman mabigat, and dahil nga curved to sa parehong harap at likod, komportable lang talagang gamitin. At speaking of curved, eto nga rin pala yung unang 3D curved display sa isang Poco phone. At alam ko naman na tulad ko, marami rin sa inyo ang may gusto ng flat displays. Actually, tingin ko karamihan sa mga Poco fans, flat din yung gusto kasi mostly gamers to sila. So, dahil sa desisyon ng Poco na gawing curved to, mas nagiging klaro na hindi gamers ang target nila dito. Kung gamer ka, X7 Pro ang para sa'yo. Mamaya pag-uusapan pa natin yan sa performance. So, sabihin ko na lang din kaagad ngayon na more on casual users ang target ng Poco dito. At kung gusto mo ng curved screen, panalong display sa'yo to. 6.67-inch 12-bit AMOLED display, matingkad, maliwanag. Mas mataas din ang konti yung resolution kumpara sa standard 1080p. Gandang display for watching videos. Dito sa Netflix, naka-Widevine L1 and may support din for both Dolby Vision and HDR10. Malakas din yung speakers. Considering the price, tingin ko maraming matutuwa sa tunog nito. Smooth 120Hz refresh rate na rin. Yun nga lang, napansin ko nung nag-open ako ng Facebook na 60Hz lang yung binibigay niya sa mga social media apps by default. So kung sakaling bibili ka nito, I suggest na buksan mo yung refresh rate settings, piliin mo yung custom, then iset mo sa 120Hz. Bababa pa rin naman yan sa 60 kapag wala ng motion, so hindi rin naman magiging sobrang lakas ng konsumo sa battery. Outdoor visibility is also good. Just like last year, 1200 nits pa rin yung high brightness mode, 3000 nits na rin yung peak brightness ngayon. Tapos yung responsiveness naman or yung touch sampling rate, na-upgrade din from 240Hz sa X6 to 480Hz na dito sa Poco X7. Very responsive na display tulad lang din sa Pro version. Meron din tayong upgrades pagdating sa performance. 4nm MediaTek Dimensity 7300 Ultra yung chipset natin ngayon. Hanggang 12GB yung RAM at hanggang 512GB naman yung storage. Same LPDDR4X and UFS 2.2 combo pa rin na okay pa rin naman para sa ganitong price. Nag-run ako ng latest version ng Antutu benchmark sa parehong X6 and X7 at eto yung resulta. Mukha lang konti yung lamang pero maganda-gandang upgrade din yan para sa ganitong klase ng phone. Again, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ito yung phone kung gamer ka. Go for X7 Pro na lang kung ganon.
Pero for casual use, pang social media, Netflix, productivity apps, kayang-kaya yan nitong Poco X7. Kahit yung mga less demanding games na rin like Call of Duty and Mobile Legends. At sakali nga na eto na yung phone mo tapos nakahiligan mong maglaro, eto yung average FPS sa tatlong popular games dito sa Pilipinas. Eto naman yung thermals, goods din naman so far. Tapos sa software, unfortunately Android 14 pa rin yung naka-install out of the box. Hindi naman deal breaker para sa akin, pero syempre mas maganda pa sana kung Android 15 na rin. At kung dati na rin kayong nanonood ng mga Poco videos namin, alam nyo na to. May magandang interface naman tayo sa HyperOS, lots of features, pero lots of bloatwares din, so marami tayong i-uninstall. Tapos may mga ads din sa ilang mga apps nila like Video Player and File Manager. Pagdating naman sa battery and charging, wala akong napansing upgrades. Actually, downgrades pa nga yung nangyari. I mean, sa battery capacity, 5,100 mAh sa X6, tapos 5,110 mAh naman sa X7. So, merong plus 10 mAh, pero nung nag-test ako sa PCMark battery test, mas mababa pa yung nakuha kong screen on time ngayon kumpara sa X6 last year. At bukod pa dyan, may pagbaba rin sa charging. 67 watts kasi yung sa Poco X6 last year, tapos 45 watt charging na lang tayo dito ngayon sa Poco X7. Mabilis pa rin naman yan, but still, kung hindi nila kayang i-upgrade, mas okay sana kung kinip na lang nila sa 67 watts. Okay, so usapang camera naman tayo. Same camera sensor din to sa Pro version. 50 megapixel Sony IMX882 with OIS. 8 megapixel ultra-wide. At nakakatawa lang yung nakita ko sa website nila. Naka-bold yung main camera, naka-bold yung ultra-wide, pero hindi yung 2 megapixel macro. Alam din ng Poco na halos wala naman talagang gumagamit nito. So eto yung nakuha naming photos gamit ang main camera, and as expected, not bad na rin talaga for the price. Actually, maganda para sa presyo at andyan din kasi yung matingkad na kulay. Makikita nyo naman sa lahat ng mga shots namin dito na matingkad talaga yung langit at nagpapop din yung colors ng mga dahon. So, okay na okay to kung gusto mo ng matingkad na photos. Actually, no need to edit na rin at ready na pang post sa social media. Dynamic range is also good considering the price. Pero syempre, expect nyo pa rin yung pagbaba sa quality kapag madilim na o di kaya ay kapag makulimlim na sa paligid. Sa ultra-wide naman, same comment lang din sa Poco X7 Pro. Usable camera naman, lalo na dito. Maliwanag kasi talaga nung kumuha kami ng photos. So kung pang FB lang naman, pwede na. Hindi nga lang para asahan sa gabi at hindi rin magiging maganda kapag against the light yung kuha. Tulad dito, nawala na yung detail sa mga puno. So para sa akin, usable lang din to kapag may magandang lighting tayo. At para naman sa selfies, tulad lang din sa ultra-wide, okay kung meron tayong proper lighting. Pero may mga kakumpetensya na to na may mas magandang kuha sa selfie cam. Medyo soft kasi yung mga photos natin dito kahit meron kaming softbox na gamit. So malaki-laki pa rin yung pwedeng i-improve ng Poco dito. Sa videos naman, pwede tayong mag-record hanggang 4K 30fps. Kung kailangan mong mag 60fps, sa 1080p resolution lang pwede. Pero ang good news naman, meron tayong stabilization sa 4K. Hindi to perfect, meron pa ring pagtibok-tibok na effect tulad ng makikita nyo dito, pero hindi na rin talaga masama para sa ganitong klase ng phone. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Poco X7 5G. Unfortunately, tulad lang din sa Poco X7 Pro, hanggang 1080p, 30fps pa rin tayo. Meron akong kaharap na ring light ngayon, so ito na yung best scenario. At so far, medyo soft, hindi ganun kaganda. Pero check na rin natin kapag walang ring light. Ito naman yung quality kapag wala tayong kaharap na ring light. Meron akong softbox dito pero mahina lang yan. Nasa 14% lang. At para sa akin, sa overall quality, medyo soft nga siya. So, pwede na for video calls pero hindi talaga kagandahan. So, meron tayong ibang options kung gagamitin natin to pang vlog. Other features pa, haptic feedback is good. Fingerprint scanner, mabilis. And wala rin problema sa video call ng Messenger. Okay, so available na rin itong Poco X7 ngayon. Ito yung SRP, pero syempre may early bird promo din yan, kaya pwede na lang nating makuha for 13,199 to 14,699 pesos. Now, kung tatanungin ako, babarata na kita kung sulit to, oo, pero may pero. Kung ikukumpara kasi natin to sa ibang mga phones ng ibang mga brands, mataas-taas din talaga yung specs na binibigay sa atin ng Poco dito. Pero
eto yung practicalang suggestion ko. Kung makakakuha ka pa ng Poco X6 5G, mas sulit yon. Kasi bumababa na ng less than 10K ang presyo nun. Last 12/12 sa Lazada, 9,799 na lang yung 8256. Yun nga lang, malamang yan mahirapan na rin tayong makakita ng stocks dahil mukhang pinaubos na rin nila para dito sa bagong Poco X7. Ngayon, kung may 13K budget ka naman, Mayaman-yaman nyo naman, sir. pasok yung budget mo dito, honestly, isasuggest ko sa'yo na ipon ka pa ng 1,500 para yung Pro version na ang makuha mo. Sulit kasi yung 1.5 na idadagdag mo para sa X7 Pro. Or isa pang option mo, antayin mo na lang mas bumaba pa yung presyo nito. Kasi sigurado naman na bababa pa yan sa mga susunod na buwan. At kung hindi mo naman magagawa yung mga suggestions na yan, sabihin nating wala na talagang stocks ng Poco X6 at hindi na rin kayang dagdagan yung budget para mag X7 Pro, sure, hindi ka na rin talaga talo sa promo price nito. Okay, yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe. Para sa review ko ng Poco X7 Pro, check mo lang to. At para naman sa Poco F6 Pro, click mo lang to.